Alberto? Alberto? Enrico? Enrico? Saan? Oh, saan namin ang kuya mo? Nandun sa duluan. Doon? Oo. Ano ba, Alberto? Wala kang tigil ng paggawa. Eh, tao ka naman. Hindi mo nalalamang ang sipag ay kayamanan. Ayun, kumusta naman ang klinika mo? Ay, eto. Kasing dami ng ngipin ng manok ang aking pasyente. At kung tutusin eh, mabuti ka pa sa akin eh. Mabuti, Beto. Maghapon ka mukhang lupa. Kung umulan, naliligo. At kung umaaraw naman, iniihaw. Pero bakit ka nagtitiis? Kung nahihirapan ka, magtitigil ka. Saan ako kukuha ng gagas na eh? At hindi mo nalalaman na wala natitira sa aking minanak hindi ang operasyon loob ko to. At kung pababayaan ko pa, ay mahuwi sa wala. Pareho na lamang tayo. Naturan nga akong dentista eh. Oh. Kaya ang trabaho ko ngayon ay hindi manggamit ng ngipin ko, hindi maghanap ng gagastahin. Eh, mabuti ka pa sa akin eh. Meron laging inaasahan. Eh, kumpisa ka na naman. Ang lahat sa'yo ginagawa mong biro eh. Ano pong biro? Kung may magamot ako, ang bayad sa akin ay hulugan, utang, o murilantis kay pagar. Kaya pati sa kasera ko wala akong may bayad eh. Maski na, iba na tayo mo sa lipunan eh. Ikaw ay tinitingal at ginagalang nila. Samantalang ako, eh iniismiran pa at hindi ginagalang. Iba, siya magsasaka lang ako. O eh bakit hindi mo pa ipagbilan lupang to? Yan ang hindi maaari. Ang lupang ito, ang tanging natira sa minana ko sa aking ama. Dito siya pinanganak, nabuhay, at namatay. Ang pag-ibig sa lupa ang naging sulo ng kanyang buhay. At alang-alang sa kanya ay ibigin ko ang lupang ito. Baba, nagiging sentimental nata usapan natin. Ang talagang sadya ko dito ay upang imbitahin ka sa sayawan mamayang gabi. Sige, nalimot ko na ang mga bagay na yan. Loko! May darating na bagong maestra, maganda raw. At ang sayawan na yan ay handog sa kanya. Magandang dalaga? Binuna ko sa aking listahan yan. Saka kasi wala namang papansin sa akin doon. Ano ba wala? Ilabas mo yung bilis na natutunan natin nung tayo nag-aaral sa UP. Sayang ang ganda natin lalaki kung di makikita ng mga dalaga. Basta dadaanan kita mamaya. Oo, Yoko. Bakit ka madidyope? Masama ba magsaka? Di hamak na mabuti yung kesa sa isang abogadong walang asunto, katulad ni Marcelo. Kahit na. Ba, maalala nga pala, anong oras na ba yan? Alas 9, bakit? Eh, may sasalubungin pa akong kargada sa truck eh. Pwede tayo natin isasabihin kita. O tara, magbibis lang ako sandali ha. Ito, silong muna yung kalabot, may paparalo na pasing na. Oo, kuya. May oras siya, sige, siya. Sa labas ang bukas! Ay, ito sa labas na! Ibaba mo! O, binaba! O, ayun! O, hindi na bukas! O, paano ba? Aba, antayin mo ko rito at susundin ko lamang si Esther. O ano, antayin ko pa ba kayo? Lalakad na ako. Aba, antayin mo kami! O sige, eh madali ka, baka dumating na yung maestra. Oo! Ano sabi ko? Ha? Eh, hinahanap ko ka eh. Ay, wala bang pagdating sa akin? Wala pa eh. Siguro sa susunod na biyahe. Ano po ang dating mo? Medyo oras. Ate, huwag na ka. Tama. Tama.
yung maleta na. Akin mo yan. Ang ganda ng maleta niya. Hindi mo ba? Mama ba? Kasama yung sombrero mo. Ano? Maano ba makapagtanong ko rin? Maaari ko, bakit hindi? Saan ba nakatira dito si Esther Mantel? May kalayuan ko ng bagya eh. Kayo, kung hindi ako nagkakamali kayo yung next na darating, ano mo? Sabi nila. Oo nga. Kilala ba naman si Esther? Lagi ho, pero pagkataalap mo sila sa salubungan kayo na. Yun yung sabi niya, hanggang ngayon hindi pa dumadating eh. Ewan ko kung ano nangyayari. Kung hindi ko dumating, di mabuti doon na natin hintayin sa labas. Alam niyo, masyadong mahing dito eh. Tawa sabi kong makita ng magandang katulad ninyo rin sa amin. Oo. Kami, maaari ko ba ako na mag-ayos ng inyong mga daladalahan? Salamat po. Sino ba kayo? Ako ang abogado sa bayan ito. Ang inyong lingkod, Pastor ni Marcelo Peña. Pinagagala ko po kayo makilala. Salamat po. Ako po naman si Alberto Feminding. Hindi naman nila itatanong. Alberto, ako na magdalang. Ito ay nakasang dito. Ayan, ako na. Ito. Maalala ko na pala niyo. Miss Robles, ako po pala merong pupuntahan pa. Diyan muna kayo ako. Huwag na makalaw pa pati. Wala ko tayong magagawa. Nangyari na eh. Ako, wala tayong gagawa. Alam na niyo kakagustuhan kong makapagsirbisi anong... Ay! Alala! Uy, Esther! Naku, nahuli kami. Dapat yung aming sasakyan eh. Oo nga eh. Kanina ko pa kayo hinilay. Sino kasama mo? Kaya pala siya dito sa amin. Oscar Martinez po, pagdito nyo. Nagagarap po kayo makilala. Aurora Robles po. Ito naman ako, kaibigan ko si Alberto Pimentel. Nakilala ko naman ko kanina. Ha? Kaya na, Alberto, dali nga ka ng maleta. Yung bag niyo, sira eh. Ito na. Ako na magtatanong nito. Doon na kayo magdaan. Alberto, doon ka na sa likod! Nako! Oh! Naiirin mo si Gisle! Ang gaganda naman na tanawin dito, no? Lalo marahil gaganda kung mahihiya sa isang marilag na bulaklak. Ikaw naman. Kanina na pa ito? Akin, mula rito, hanggang doon sa libe, akin. Mula rin hanggang doon sa may ilog, akin. Mula rin hanggang doon sa kawayanan, akin. Mayaman ka pala, no? Hindi naman, isang hawak naman parang. Sabi talagang mahilig sa magkandalanan. Talaga. Walang pinakamaganda sa buong daigdig kung hindi ang dulos ng kalikhasan. Kaya ko siya gawin ron, at meron akong palikit sa iyo. Hindi na maganda. O sige ha? Meron pa ba? Oo.
Ang mga lugar na masusukal na yan at magubat, ay inisip kong kunin din balang araw. Inaakala akong papakinabangan. Kuya, di ba ba tutulong sa patanim nila Lolita? Kasi nga pala, no? Masaya doon. Meron pang rondalya. Sige na, sumama ka na. Ang tata, no? Nandun ba? Oo. Sige, mawala ka na. At sabihin mo, hindi ako makakatulong ngayon. Sige nga. Sino yun, ha? Kapatid ko. Yung Lolita? Hindi. Alam mo yun kapitbahay namin. Anak nung kaibigan mo tanda na aking ama. Dapat nang mabatid ng mga kabataan ang yamay tila ang mundo tumitina at marami pa nga ang nagpapalagay na ang magsaka ay hangat at walang karangalan. Dapat di magayamay dito sa kumila mga kumilong masagulit na sa iyong buhay buhay sa pagkukumpaan at hanggang sa iba sa lahat ng hirap ng bawat isa'y lumadakay. Kung pag-ibig naman ang pag-uusapan talagang bukid ay sahi at laging uliran sa kanya ang puri katupad ng buhay at umibig ay tunay at walang kamatayan. Sana di magayaman ang pinagdang kupilang mga pumilong masagulit at ang iyong buhay buhat sa pagkukumpaan at hanggang sa iba sa lahat ng hirap ang bawat isa'y lumadakay. Ang binata naman masipag magalang at may damit lumuyot sa kanyang hihirap buhay sa kabukid ay walang kapangkat at bawat puso ay laging nakalaan umangat. Dati magagyaman dito sa kabukiran mga pumilong masagulit at sa iyong buhay buhat sa pagkukumpaan at hanggang sa iba sa lahat ng hirap ang bawat isa'y lumadakay. Sa pag-ibig nga ay api ang kadalagahan di tulad ng binatang malayang humiyang kalimitang kung sino pa ang iyong inaayawan ay siyang lumalapit at lumuluhod ng puspusan. Pag ang nililigaw sa iyo ay sadyang hindi mo gusto, pati ang angking hininga ay natutuwa mo. Lalo pang hirap ng dibdib, pag ang binatay namimilit, ang akala yata may dali ng umibig. Pag ang nililigaw sa iyo ay sadyang hindi mo gusto, pati ang angking hininga ay natutuwa mo. Lalo pang hirap ng dibdib, pag ang binatay namimilit, ang akala yata may dali ng umibig. Pag ang nililigaw sa iyo ay sadyang hindi mo gusto, pati ang angking hininga ay natutuwa mo. Lalo pang hirap ng dibdib, pag ang binatay namimilit, ang akala yata may dali ng umibig. Thank you.
Ano ba yung ginagawa mo? Eto, nagsusulat. Hindi ba nakikita? Sinusulat ka kay Aurora, no? Naku, huwag mo na ituloy. Sayang lamang ang papel. Mabuti pa itabihin mo na lang sa kanya. Gusto ko nga sana Subalit ako'y natatakot. Yan tapang mo yan. Kung yung mga butangero, sinusugod mo, yan isang babae lamang. Iba yun, tao ka naman. Hindi ba narinig na ayon sa awit niya sa bukid? Ayon sa lalaking namimilit. Basta kunin mo sa bilis. Sabihin mo sa kanya lahat ang gusto mo sabihin at patay kung patay, buhay kung buhay. Ang hirap hindi ko nga malaman kung paano ako magsisimula. Madali yun. Halika, tuturo ko sa'yo. Parang mo kaya maibigan na niya ako sa gantuparan. Naku, Ariglado. Walang paltos yan. Bakit naman dito pa tayo? Talagang ganyan. Pagka ikaw lilitaw, haharap ka ng mabuting pwesto. Yung may bangko, yung may puno, may mga bulaklak. At naku, siguradong may ibig ka agad. Ngayon, kunyari ikaw si Aurora. At Hindi naman ako si Aurora Hindi nga, kunyari lamang. Ako ikaw, ha? Ang unang-unang lapit sa kanya ay paamuin mo ang mukha mo. Ang mga mata mo ay papupungain mo. At huwag mo titig sa kanya. Ganito, ha? Patapos sabihin mo. Aurora. Ganyan lang? Ganyan lang, tingnan ko, gawin mo naman. Ako kunyari si Aurora. Ikaw. Pero hindi naman ganyan si Aurora. Hindi nga, kunyari lamang Ikaw naman Sige. Papupungayin ang mata, ha? Papungayin mo. Hindi ganyan, parang papungayin mo at ang mukha mo paamuin mo muna. Aurora. Naku! Hindi ganyan po ako si Aurora. Tatakbo nga ako kaya hindi ka maibigay. Tingnan mo kung mabuti. Diyan ka. Si Aurora ka. Ako ikaw. Ang mukha mo siyempre, paamuin mo. Papungay ang mata. Aurora, ikaw ang tala ng aking puso. Paano ko magagawa yan? Iba naman ang mukha ni Aurora kaysa sa'yo. Hindi nga ako si Aurora, kunyari lang natatakot ka sa mukha ko. Ito, tingnan mo, kunyari yan si Aurora. Sige, diyan ka tumingin. Sige. Sige, gawin mo. Aurora, ikaw ang tala ng aking puso. Ikaw ang tala ng aking puso. Matatandaan ba yan? Matatandaan ba yan? Hindi, huwag mo sabihin yung matatandaan ba yan hanggang doon ka lamang sa puso. Sabi mo Sinabi ko nga, pero bakit mo sasabihin? Hindi mo sasabihin yung sa kanya hanggang doon ka lang sa puso. Sige, ulitin mo. Ang mata. Pungay. Aurora, ikaw ang tala ng aking puso. Ayan! Hindi yun! Bakit pati ayan sinasabi mo? Sabi mo Hindi yun! Hanggang puso ka lang sabi sa'yo huwag yung ayan! Sige, mabuti huwag kayo na makialam. Alam ko na, nakakasira ka pa Ako pa nakakasira ngayon. Sige! Aurora, Aurora. Ano yun? Aurora, Ano yun? ikaw ang tala. Ang laki ng lawin. Hindi lawin yun, aeroplano. Aurora, ikaw ang tala. Ikaw ang bituin. Ikaw ang... Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba? Aurora! Ay! Ano ba nangyayari sa'yo? Baliw ka ba? Ayos na buhay ito. Aurora, ikaw ang tala. Ikaw ang bituin ng aking puso. Ikaw ang aking buhay.
Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. Baliw ka na. Aurora, ang lahat ng dahil sa'yo. Ikaw ang aking tala. Ikaw ang bituin na aking puso. Sinabi mo na sa akin kanina yan. Huwag ka sanang ganyan. Meron siya lang sasabihin sa'yo eh. Baka ka magalit. Ang gaganda ng mga bulaklak mo dyan, no? Mula nang makilala kita, ay nabago na sa akin ang kulay ng lahat. Alin ang maganda sa dalawa? Ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa buong daigdig. Sinungaling. Iniibig kita. Gabit araw, ikaw ang aking pangarap. Kahit sa ako'y pupula aking paningin, ikaw ang aking lang. Alberto, natatakot akong umibig. Bakit? Hindi pa ang pag-ibig eh. Naligayahan at buhay. Oo nga. Bakit? Nagagalit ka ba? Ngunit, Nagagalit ka? Kasi bagay, alam kong hindi ako natanda kasi bakit? Minamalarya ka ba? hindi naman. Uy! Bakit? Wala. Diyan ka na. Ha? Oo. Ngunit Esther. Ah! Walang ngunit-ngunit. Sinasabi ko na sa'yo huwag ka sumasama din sa mga Paano naman? paano. Para kung wala kang silbing lalaki. Higit sa'yo yung kapulit-pulit isang hamak na magbubukid. Nasabi ka ng dentista, hindi ka makabubuhay ng pamilya. Paano nga dito sa atin bihira ang tao sumasakit ang ngipin. Kung gusto mo, mag-aalala na rin ako. Oh, kasing dami ng patak na ulan na sumpa mo, ngunit sa maniwalang natutupad. Kaya tuloy pati pag-ibig mo, nag-aalin lang na rin ako sa'yo. Pwede kung gusto mo, pakasal na tayo ngayon. Pakasal? Oo. At maniwala ka, Esther. Magbuhat ngayon ay isinusumpa ko sa'yo na wala akong titingnang babae kung hindi ikaw na lamang. Nakita mo na? Nakita mo na? Kasasabi mo lang, sa alilala namin, hindi ka na nakatiis. Ha? Hoy, Esther! Esther! Ah, huwag mo nga akong kausapin. Alilala namin tingnan mo. Oh, tingnan mo siya. Para napatingin lamang doon may iwasan ko ba kung natitingin na ako yung alilan nyo Oo, manong tapusin na natin ang usapan to. Pakasal na tayo, ha? Aba, ang pag-asawa ay di pares ng kaming isusubo at iluluwa akong mapasok. Ngunit Esther, ano pa ba naman ang ibig mo? Tuparin mo muna ang pangako mo mag-aaral kang magsaka at kung ikaw'y makapasa, sasabihin ko sa'yo kung tayo pakakasal na. Sos, Mariosep, may examen pa pala ito. Sige na nga lang. Ngayon din, umpisahan ko na. Ano ba, Beto? Ay, Kumusta naman ang nangyari dyan sa itinurok sa'yo? Nagtagumpay ito ba? mabuti-buti na sana ang lakad eh. Naku, itong mga langgam eh. Oo. Anong pag-alam na naman sa pagligaw mo kay Aurora? Abay nilate kami. Sumusabong katawan namin. O ano nangyari? Aba, dinawi sa pagkakamot. Ano naman, tasadya ka dito. May dala akong marita. Hindi na ka magbibiyahe eh. Talaga ikaw ang sadya ko ngayon Mangyari ako naman ang hihingi ng tulong sa'yo. Ano tulong? Magpapatuloy naman ako ng pag-aaral sa'yo. Pag-aaral o? Oo. Pero sisira na ba ang ulo mo? Dentista ka mag-aaral o? Abay, yun ang gusto ni Esther At ang sabi sa akin, kung hindi ka isang matututo ng paggawa ng lupa, hindi ako makakasal sa'yo. Nako, hindi mo kaya yun. Baka kalami ko hindi mo yung mag-aaral o. Oo. Nakamugsisi. Ay, kung ikaw kaya mo hindi kaya ko Ikaw ang bahala kung yun ang gusto mo. Pero napapagpayuhan lang kita. Kami ang dadayin ko sa akin. O, tingnan natin. Pag ibigay mo sa akin ang pinakamahirap na trabaho, yung trabahong kalabaw. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo, mawawala sa akin niya. Pupunta rin ako ron. O, sige. Magsusudlan ko ng pangaralo. Hindi, murot yun sa akin ha. Oo. Oo. Okay. Berto! Tama na, Berto! Nakita mo ka na itsura mo.
Yung mga kasundalo sa Moro-Moro. Moro-moro. Abay, nakakainis ka pala eh. Alam mo namang ginagawa ko lamang ito. Alang-alang kay Esther eh. At sino hindi ba tatawa sa'yo? Meron ba namang mag-aararo? Nakabota, nakaguwate, nakasalamin, nakabasketball. Kaya ako nakabotas upang huwag akong mapasma o kaya matinikang mga pako. At ito naman para magkatingin ng mga kamay ko. Ay, talamin ko, gusto mo nga rin kainit-init ang araw eh, kung masira ang mata ko. Abe, ikaw pala yung sinirito eh. Basta hindi kita tuturuan kung hindi mo hinubad yan. Eh, kung magkasakit ako. Magkasakit ka? Abe, kung delikado ang katawan mo, eh huwag ka naman mag-aararo. O ay, paano naman si Esther? Napansin ko. Wala. Wala pala eh. Diba? Eh, huwag ba rin ako, huwag ba rin? Naku, Esther. Kung nalalaman mo lamang ang hirap na hinaharap ko, dahil lamang sa'yo. Hoy. Habang nag-aalaro, walang pag-ibig. Kalimutan mo yon. Talaga pag ganyan ang sistema ng pag-aaral, Talagang ganyan. Ang haharapin mo yung lupa, at lupa, at lupa. Sila! Ano, bakit ka nakakam ito? Oy, nakakahalata na ako nito eh! Mukhang niloloko mo ako eh! Hindi ata ganito ang pag-aaral eh! Bakit kita loloko eh? Sige, matayin na ka ng ilan! Tumuwasan ko eh! Sige! Anong ganyan? Mahina ka naman pala eh. Para nyo hindi ka pa tumulan. Mahina! Ikaw nga ang milan to! Bakit? Aba, hindi pa sabi mo eh! Trabaho ka lang mo ibigay sa'yo! Eh, ikaw ang siningko ko sa halit ng karabaw! Kita mo natin talagang niloloko mo ako! Loka! Carlos, hindi mo kaibigan tayo! Ako kaibigan! Ano ako niloloko mo? Kapikon! Nagmaro ka ikaw! Ay! Ha! Jason! Ako! Akadaya! Akadaya ko! Malinig ko muna ako! Sige, Mr. Calabao! Ayun yan sila. Salamat po. Nakaya mo, Allah mo. Alberto, bakit umalis si Oscar? Nagpunta rin sa batas eh. Naghugas, nahihiya rin sa'yo eh. Bakit sumahiya? Diyan ka muna, susundan ko siya ha? Oo, yan siya nagdaan. Hoy! Huli yan! Hoy! Esther naman, ikaw ka na! Ako nga kahiya sa'yo, tungkol na akong damit eh! Bakit ka naman pumarito? Kaya ka na pa rito, ibig kong makita kung tinutupad mo ang pangako mo. Eh ba, Esther? Pwede na ba ako? Pwede na. Esther! Maaari ba? Umuwi ka na ngayon. Nakakahiya ang ayos ko eh, wala akong damit eh. Tsaka amoy karabaw ako eh. Halika rito. Huwag na ngayon, nakakahiya eh. Basta hindi ko sabi eh. Eh, nakakahiya sa'yo eh. Halika, sumunod ka sa akin. Bakit, Esther? Ayan. Kaibig-ibig ka sa akin ngayon pagkat makabubuhay ka ng pamilya. Esther! Sa mga hindi ka nagbibiro? Hindi.
Magandang umaga, Aurora. Aba, magandang umaga naman. Bakit mo nalamang naririto ako? Eh, sabi ni Esther, nandito ko sa duluhan eh, kaya ako nagpunta rito eh. Ano, may dala ka na naman ba langgam? Wala. Opa, eh, hindi naman ako may dala nun eh. Eh, sino ka? Abay, sa atin yung galing yun eh. Marahil nga. At siguro may masama kang tanta, kaya ka pinagat. Bakit? Masama ba kitain ko sa'yo ang tibok ng aking puso? Kasalanan bang matatawag ang ikaw ay aking ibigin? Oo, sapagkat wala akong pangidulot. Pagpatawad mo kung gayon ang aking kapakasan. Doon pa maunay, nangangamba kong hindi maging karapat-dapat. Ano nga bang mayaari ko sa'yo? Maliban sa aking puso at ang magpagkatawad. Huwag mong abahin ang iyong sarili. Dukha mas marangal. Dahil kang mayamang pusakal. Ngayon pala, bakit hindi mo palanasan ang paghihirap na aking dibdib? Ako'y nangangamba. Bakit? Nangangamba ka bang ikaw ay aking didilangin? Hindi, Aurora. Ang aking puso ay natutong ikaw ay ibigin at ang pag-ibig ngayon ay babakunin ko hanggang sa labi ng aking dibdib. Aurora, iniibig mo rin ako, hindi ba? Aurora, sagutin mo. Utangan ko. Utangan ko, Aurora. Para mo lang ako. Sige. Tingnan mo ang aking mga mata. Tingnan mo. Wala ka bang nadadama? Wala ka bang nakikita? Wala naman ah. Napuin ka? Wala ka bang pakiramdam? Pero nga. Ganyan pala eh. Aba, napano yun? Lapitan mo ako, damhin ang puso ko, madadama mo ay tibok ng dahil sa'yo. Halika't buksan mo ang dibdib kong ito, patutunayan ang tapat na pag-ibig mo. Hirap sabihin mo, hindi ka magtatakil. Ako naman ay di magmamaliw. Langit ay pagmatan, naiinggit man din sa ating pagtutuyo ang dalawa gilid. Araw na nagdaan, ang saksi sa buwan, dusa kong kinangtan, di malimutan. Nagagalak sa pagsahirap ko't kalungkutan, at ko pala'y iniibig mo lihim lamang. Lapitan mo ako, damhin ang puso ko, madadama mo ay tibok ng dahil sa'yo. Langit ay pagmasdan, naiinggit man din sa ating pagtutuyo ang dalawa gilid. Ngayon ko lang naunawaan ang ibig mong sabihin sa akin kanina. Kailangan ka pa palandaanin sa awit upang iyong maintindihan. Oo. Sapagkat ang nasambit mo sa iyong awit ay sa nagpakilala sa akin na ako iniibig mo. Aurora,
Ako ng pinakamaligayang lalaki sa ibabaw ng lupa sapagkat nakamit ko yung pagsinta. Pakasal na tayo, ha? Kaya dali naman. Eh, ang pangihintayin natin. Natamo ko na naman yung kasagutan. Pagpikapan mo muna ang paghahanda sa araw ng ating bukas. O, edi magtatagal pa. Hilman niyon, habang ako'y nabubuhay, mananatili ang aking pag-ibig. Kailanman. Kay sarap mong umibig, Aurora. Ngunit, Aurora, kung maaari ba? Na ano? Ano yun? Kevin, wala mo? Kay sarap umibig. Ay! Oh, ako, special ang ginawa ko yan. O, tingnan mo ngayon, malaking pinagbago na kagandahan mo, no, ha? Tingnan nyo, hali kayo. At mataas na gintong ginamit ko yan. Eh, magkano naman doktor namin babayan? Eh, hindi mo naman masyadong malaki talaga. Alam nyo, ang singit ko rito 15 pesos ang ngipin. Eh, sa inyo, 12 pesos na lang ang isang ngipin. Sa makatwit, tatlo yun, 12 por 3 son 36. 35 na lang mo nito. Ay, mura naman pala ho eh. Akala ko may 100 eh. Ah, hindi. O, pagka sigarito rin lamang hindi ko talaga minamahalan. Napakabuti naman yung doktor. Maaari po bang sa makaano mo namin bayaran? Diyan na kayo, doktor, ha? Salamat po. Ang dentista ang opisyo makala buhay, wala nang gutom at uhaw. Kalimitan kung kailan nakabit ang ngipin sa matasabihin butang. Sa pagod at gatgat ng kasangkapan ay wala nang mapagkasambutan. Ang gamot at isot lahat ng bagay, laging ang bulsa ko nagpapalwal. Ang dentista ay kung bakit palaging maswerte sa pasyenteng murin antes que pagar. Ang magsaka ay higit na mabuti pa nga sa nag-aral ng dentista. Walang gutom, walang uhaw, at hindi pa mag-aalalang matutuwa sa buhay. Pagkakan ni pangay naging sagana, ay lalong matiriw sa tuwa. Ay katulad ng aking hanap buhay, kusulat umasa, walang bakaw. Ang dentista ay kung bakit palaging maswerte sa pasyente ko antes que pagar. Masaya ka. Eh, parang hindi ka pa magsasaya itong buhay na ito. Marahil na nakasipa ka sa dalawang ginagaling dito. Nakatipa? Ang sabihin mo, nagapa. Bakit? Eh, tingnan mo. Binunutan ko ng ngipin. Ginamot ko. Ginto ko pa. Yung pagsisimento ko, ang pagod ko. Pagkatapos utang, eh di hamot ka mabuti ka pa sa akin.
Kaya tama yung sabi sa akin ni Esther sa official ko nito eh. Yun din yun. Ang babae di parang araw yun. Ali, ilan ang mga ganyan ang nagamit ko na hindi nagbayad? Na hanggang nagkatatanggal na yung kanilang ipinuli eh, mga ngako lang. At ako ba sisisihin? Ang sabi marupog daw, eh, kung ilang taon lang ginamit. Eh, ikaw naman, bakit ka ba nung napasit ito? Meron siya na akong kailangan sa'yo eh. Eh, kung wala ka, wala. Hindi naman. Ibig siya na ipagamutan ko ng bagang ko eh. Hindi ako pinatulog ko kasi masakit na masakit. Ano yun? O eh, sa sinabi mo yan, nahihiya na ako eh. Hindi na ako. Ay, hindi. Bakit ka mahihiya? Iba tayo. Magkaibigan tayo. Iba tayo. Huwag kang po ka rito. Ano yung masakit? Ha? Bagang. Naku! Eh, mabuti nga dalawa agad dyan dito. Bakit? Bakit kung hindi mo nadala agad dyan dito eh. Masama, mag-cure yan eh. Pagkatitin sa ulo mo, maloloko ka. Oo. Oo, gamutin natin, mabuti ha. Huwag ka magalaw, ha? Ha? Huwag mong sasara ang bibig mo, ha? Meron akong nilagay dyan gamot. Pagka natigil dyan sa dila mo, masusunod ang dila mo, pag nalulog mo naman, malalason ka, mamamatay ka. Huwag mo mabuti ang bibig mo. Huwag mo sasara, ha? Sandali lang ko. Pero kung pupunta, sandali lang, ha? Huwag mo sasara yung ngipin mo. Kaya yung bunganga mo. Sandali lang ko. Talagang ano, sardiyo ka talaga. Eh, may iba mo na usapan. Kumusta naman mga pasyente mo? Ang pagdidentista hindi ko na masyadong iniintindi ngayon. Bakit? Ang aking asikasuhin ngayon ay ang pagbubungkal ng lupa. Bakit naman yun? At pag na-aproba ng aking application sa pag-homestead, yan na lang ang didibig ko. Eh, bakit naman napabanda ka din sa yung pagbubungkal ng lupa? Yan eh, napilit ako ng isang babae. Ang babaeng nakabilib ng aking puso. Yun ang dinan, ano? Pare eh, ang hali na pala eh, merong nag-aantay sa aking pasyente. Meron? Oo, maiwanan muna kita, ha? Oo. Eh, waiter, tayo muna, ako na ba? Salamat, ha? Bueno. Tara na, ha? Bakit? Bakit yan, sir? Hindi mo isara ang bibig mo. Isara mo na yung bibig mo. Bulag lamang nga, wala namang gamot eh. Nagkakaganyan ka. Gumaganti lamang ako sa'yo. Yung ginawa mo akong kalabaw, nung nagkararo ko, ha? Oy, Alberto, binibiro lamang kita, ha? Oh, ako hindi nagalit sa'yo nung ginawa mo akong kalabaw. Alberto, magkaibigan ka, magkaibigan tayo, Alberto, magkaibigan tayo, ha? Kailangan mo ka? Hindi, Alberto. Magandang hapon, Aurora. Aba, attorney, kumusta? Talagang pinapalad ako. Ipinagkaloob din sa akin ang pinananabikan kong pagkakataon. Hindi pa kumukubat ang pagkamakata mo. Aurora, huwag mong hamakin ang aking pag-ibig. Mapaniligaya kita. Idudulot ko sa iyo ang lahat ng ginhawa mo sa buhay. Dadakilain kita at gagawin kita reyna ng aking tahanan. Naniniwala ako sa'yo. Mayaman ka at abogado ka pa. Tsak na, masusunod ang kapritsyo ng isang babae. Sa makatwidi iniibig mo na ako. Bakit hindi mo ko sinagot? Sinong iniibig mo? Marahil si Alberto, anak ha? Sayang ka, Aurora. Ano na ganyan? Magsasaka at di titulo, kung tamad naman at walang ulo, walang mabubuhay na pareho. Ipagpatawad mo ang aking kabiglaan. Aurora, may pag-asa ba ako?
Oo. Sa babae makakaibig sa'yo. Magsisisi ka. Kalokohan ang ginagawa mo sa iyong sarili, Che. Napakarami babae. Bakit magpapakaloka sa isa? Ako, Max, ay hindi maaaring tumanggap ng pagkabigo. Kinakailangang makuha ko siya sa mabuti o sa masamang paraan. Che, paano ang mabuti namin gawin? Sabihin mo at kami ang bahala. Habang ninyo siya ako na pagpasisis ko lahat. Pagkatapos, ganito ang inyong gawin. Oh, ayun na sila. Mapasok nila. O kaya, Esther, mauna ka na. Meron ka pa yata aayusin sa mga economics, hindi ba? Oo. Meron lang akong bibilin, ha? O, sige. Meron ba kayong lapis? Meron ho. Dalawang tumbesa nga. Meron lang. Hoy, nabalitaan ba? Ano rin? Aba, hindi kakasal daw si Alberto Pimentel kay Lolita. Sino Lolita? Mahina ka naman. Yung magandang kapitbahay niya. Matagal ng nobya niya yun. Ba, ang balita ko pero tayo bang liligawan si Alberto Pamit na daw. Goyo lamang yun. Si Lolita ang pakakasalan niya. Sapagkat yun ang kabilin-bilin ng kanyang ama. Di kawawa naman ang metro. Parang bago ka ng bago kay Alberto. Good time lamang niya yun. Diba, Tore? Pamburo na yan, Tito, ah. Ano po pamburo na sinasabi mo? Ihira ka pagsusot nito. Siya nga, ha? Saan, Debo? Depo, marami kang ablada. Talagang hindi kayo makabibili ng ganitong klase. Ayan, hanggang dyan na lang kayo si Parang Tagalog. O, huwag mo ko siya sana sa salitaan, ha? Ganda ako, Esther. Magandang hapon naman. Magandang hapon, Esther. Sandali lang ito ang Aurora, ha? Ano lang ba ito na? Oo. Tena? Ganda ako, Lola. Magandang hapon naman, Marcelo. Yan, na kayo. Huwag na. Si Marcelo na. Naipangako ko na sa kanya. Tena? Ba, hindi ba dati ako lalaki sa inyo? At magmula ngayon, hindi na kita gusto makausap ni Makita, ha? Ba, ano ba nangyari sa mga tao to? Ba, ewan ko nga ba? Nakakapagtaka. Isipin mo nga mabuti, baka meron ka namang nagagawa kay Aurora lang hindi tama. Wala akong nalalaman. Marahil dahil sa akin isang magsasaka lamang. O ako siguro yung isang abogado, hindi niya gagawin sa akin yan. Oo, maliit na bagay yun. Alam mo, ang abogado na yung tatlo sa pera. Alam ko, subalit hindi nahamang ka katulad ko. Kung mabuti at ilmos na mahinga. Bakit? Anong gagawin mo ron? Hindi mo ka abogado rin. Total, hindi siya ang kanyang hilig. Pakikilala ko sa kanya na kuman, ng kahit na isang magsasaka ay maaari rin maging abogado. Sige, lalakad na ako. Diyan ka muna. Handa-handa pa ako. Ang mundo nga naman. Ako, dentista. Gusto ni Esther, magsasaka. Si Alberto magsasaka. Gusto naman ni Aurora, abogado. Magulo. Tumuloy ka muna kung wala kang pupuntahan. Aba, wala. Tena. Tuloy ka. Salamat. Paupo ka. May iwan ko muna kayo sandali, ha? Ngayon ko napatunayang malaki ang pagtingin mo sa akin kaysa kay Alberto. Ha? Marami ka bang asunto? Huwag na yan ang ating pag-usapan. Aurora,
Kailan pa kaya mamumutawi sa mga labi mo ang mga katagang malaong ko ng pinapangarap? Kung aking nasa sa aking opisina, ay hindi ako makatrabaho. Sa aking pagtulog, sa aking pagkain, sa lahat halos ng sandali ko ang laging panawin ng aking alaala. Ito nga ba? Oo. Kaya sabihin mo na sa akin na sinasasabikan kong marinig. Anong ibig mo marinig? Ang matamis mong oo, Aurora. Susuungin ko lahat ang mga panganib kung ang magiging gantimpala ko'y ang iyong pag-ibig. Marcelo, Ano yun? masakit ang ulo ko. Tsaka na tayo mag-usap. Ang ibig sabihin niya ni itinatabi mo na ako. Hindi sa gayon. Maaari ba akong mag-isip kung masakit ang ulo ko? Ganun pa man, ay nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat pinaunlakan mo at pinansin mo ako. Magpapaalam na ako. Sige. Ay, salamat. Sarap dumiga, no? Ang lagay nakikinig ka, ha? Di kasi, happy na! Talagang pila ka! Akin na nga lang. Ayan. Bakit ba tinanong si Alberto kanina? Ako nagtataka sa'yo. Wala. Hindi namin mawala ng dahilan. Bakit hindi may pagtapat ng ikay aking matulungan? Maraming salamat, Esther, sa mabuti ng hangarin. Umiiwas lamang ako sa mali kong landasin ng nilalakaran. Hindi kita maunawaan. Darating ang araw at mauunawaan mo din ako. At utang ang loob, Esther. Huwag mo lang mabanggit sa akin ang pangalan ng Alberto mo. Julita, Alam, Berto? ang tatang mo ba? Oo, nandun sa kanyang gulayan. Sandali lang. Oy, Enrico, bakit pinamalungkot ang kuya mo? Hindi, talagang ganyan na yan. Eusebio, Aba, Alberto, anong sadyang? ibig ko po sana ihabilin mo na sa inyo si Enrico Aba, kung marami kang gawa iwan mo siya rito. Ngunit hindi po yan ang ibig kong sabihin Kundi ibig ko lumos ng Maynila upang makapagtapos ng pag-aaral. Ha? Ibig ko po namang matupad ang malaw ng pangarap ko sa buhay. Ang gabi po ay ginagawa kong araw upang makaipon ako mga liberta at ngayon Alam ko, Alberto. Ngunit nalimutan mo na ba ang layunin ng iyong lumawang ama, ang magbukal ng lupa? hindi po. Subalit ngayon ko po nabatid na ang isang magsasaka ay napakababa ng uli sa harap ng lipunan. Hindi ko niyaalis na ito ay magharap. Ngunit kung ang dahilan ay ang sinasabi mo, iyan ay isang malaking kamalian. Ngunit, Sayang lamang ang salaping gagastahin mo. Sayang din ang panahon. At sayang din naman ang lupang iyong tatalagdan. Anong kakanin ng mga taong may titulo kung sa lupa naman ay wala mag-aaral? Hindi ka nila, hamak ang magsasaka. Ipalagyan na natin. Ngunit lalo namang hamak ang isang nilalang. Kung hindi marunong tumupad sa tungkulin, ilinaan sa kanila ng Diyos. Anak ko, isipin mo mabuti ang sinabi ko sa iyo. bayan yung pag-aaralan ko. Yan mo lang ha. Alberto! Pagkita ako sa yung tatang Alam ko, narinig ko ang iyong pinag-usapan. Hindi ba may katwiran ng tatang? Oo nga, ngunit. Ang kadakilaan na isang tao ay hindi nasusukat sa titulo, sa gara o sa bika. Tignan mo aking ama Alberto, sa isang doktor. Subalit siya ay naririto, isang magsasaka. Bakit nga ba ginusto pa niya magsaka? Sapagkat nangihinayin siya sa ating mga lupaing hindi nabubungkal. Napawang mga dayuhan lamang ang nakikinabang. Tignan mo ang mga mina, bukirin, nyogan, at iba pang kayamanan, Alberto. Yan ay atin. Subalit ibang lahi ang nakikinabang sapagkat tayo mga Pilipino ay ayaw natin maging magsasaka. Tama na, Lolita. Hindi ko na ibig maling ang mga bagay na yan.
Hey! 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 Ano di ba tutulog? Tatabi ako dito sa binigay ni Tato Sede. Ganda, no? Patawarin mo ko, hindi ko. Hindi ko mabalaman kung bakit hindi naman bagay mo. Bayang ko ko yun. At ngayon naman, mga kaibigan, na kung umapaw ang aking puso sa kagalakan, sapagkat ako magpapakilala ngayon sa inyong harapan sa isang Ginoong kilala na natin lahat. Siya ang marangal na ama ng ating lalawigan, aking kaibigan at inyong kaibigan. Ito'y hindi iba, kundi ang ating bagong gobernador probinsya, kagalang-galang na Mong Pimentel. Patay. Mga kaibigan, ako ay walang masasabi sa inyo. Maliban sa ating mga lupain na inaasahan ko na magiging mahalagang alalahanin ng bawat isa sa inyo habang kayo ay nabubuhay. Hindi dapat malimutan ng bawat isa na ako ay naging gobernador hindi dahil sa aking karunungan, kundi dahil sa aking pagiging mabuhay. Ano ang nangyayari sa akin ngayon? Eh, marami tayong mga lalaki at malawak naman ang lupang dapat na mong panig. Pagsamnan at pagkanihan ay ating pinababayaan. At pagkalit ay nasipilitan tayo na bumili ng bigas sa ibang bansa pag tayo ay mga nalulungkot kong sabihin sa inyo na ang karamihan sa atin ay nagiging magpatuloy ng pagod at ang ibig ay mabuhay. Mag-aanap ka mga kanyang pamuhay ay darating ang araw
na ang ating bayan ay patagkawag na natin. Ngunit, ang lahat ng likas sa kayamanan ay walang hanang panguwi kapay ng mga masisipag na kayuhan. Kaya, pinakikuro sa iyo. Ikaw dyan natulog dyan. At yun ha, sabi niyo mga anak, ay imulat ninyo ang pamahasangwa. At ang pagpapahalaga, ang pagpapahalaga, ang pagpapahalaga, ang kabuhayan ng ating bayan at sa panggaling. Dito na tangali na. Una, bakit dito ka natulog? Ha? Ay, panaginip lang pala. Panaginip? Napanaginip ko si Tatang Jose Gobernador pa. At ang naipangaral niya higit sa lahat na dapat natin gawin ang magbungkang ng lupa. Sana ang hindi ko pagsasaka. Sayang, magbibigay pa naman ang pag-aaral. Bakit? Nabalita ako, aalis ka daw eh. Paano mo matutulungan? Hindi pa yari sa loob ang bagay na yan. Kung sakali matapin matuloy, eto babalik ko na sa kalita tuturuan. Naalala ko nga pala, ibang mga karaw, pinakain na. Oo. O sige, maglaro-laro ka na muna yan. O diyan ka na muna sa araro yung mag-aral. Mabuti dito na, meron na to. Alberto! 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 Naku, nadisgrasya si Enrico! Ha? Halika, nadisgrasya! Ha? Nasa na bahay, halika! Bakit ba kaya talaga yan, Tatang? Malalaman natin. Ano bang kailangan ng batang ito gawin niya? Nahulog sa puno. Nulita, hindi mo dapat itandan. Ang dami mong kirigot-kirot sa batang ito. Ano mo nangyari sa'yo? Alberto, mag-init ka na tuloy. Oo. Walang ano man yan. Gagaling ka, gagamitin kita. Napakabuti na niyo sa amin. Hindi ko malaman kung paano ulalagyan ako kalalog sa inyo. Wala kang dapat alalahanin na. Kaligayahan na namin magama. Ang kayo matulungan. Maraming salamat po, Indra. Tutuloy ka pa ba sa iyong pag-aliw? Yari na akong balak. Kahit kaya sana mahala kayo. Kuya! Kuya! Ano yung Enrico? Kung sakit. Talagang galing mo.
Walang anuman niya. Kuya, baka hindi mo gumaling ang paa ko. Gagaling yan. Gagaling yan. Hindi mo ba nalaman doktor si Tatang? Kuya, maalis ko po ba? Naiwan mo po ba ako? Hindi ba sabi mo, tuturuan mo ako mag-alala? Naman aalis ka. Alberto, ikaw lamang ang tanging pag-asa na kapatid. Aalis ka pa ba? Hindi na ako alis, Enrico. Tuturuan kitang mag-aaral. Tayong dalawa ay magkasamang magbubukan ng lupa. Ako siya dyan sa magsasaka. Puso at kaluluwa. Hoy, sipag-sipag mo ngayon ah. Aba, saan ka pupunta? Wala, dyan sa bayan. Titingnan ko dumating niya aking binhi eh. Ba, maalala nga pala. Salamat na sa matalis na uwi pinundalang sa akin ha. Para yun lamang. Ba, eh siyempre papasalamat ako pagkat naalala mo ko. Bakit? Pag talaga mong sinita na alala eh. Ikaw nga ito nagmamalaki. Makamalaki daw. Kailan naman. Kaya, ayaw niya ako mag-aaral. Ang galing na pa ako. Hindi pa maaari, hindi ka pa magaling ng gusto eh. Baka mabinat ka. Amo, sa ibang araw. Magaling mo. Sige, maglalakad ka muna. Sorry sa puno. Hindi na. Ay, may tako na ako. Huwag ka magagalit ha. Ano yan? Bakit ba hindi na napapansin ko sa mga nakaraang araw eh? Lagi ka nagulungkot. Hindi naman. Tuloy-tuloy lang ako. Hindi raw. At sino nakakaligtaan mo ng pagdalaw sa iyong maestra? Bakit? Nagagalit pa kayo? Huwag may tanong sa akin yan. Tagal ko nang nalimot ang maestra yun. Ay, salamat. Bakit? Wala naman. Char! Halika na sandali! Ayun, tinapos si Enrico. Mahusay na rin ano? Oo nga no ha? Ay, ikaw ba? Ano ba? Tutuhanan mo ito? Abay, ano pa? Saka marunong na ako eh. At batay ko isipin ano ha? Ang pagdidentista ko. Hirap ito. Hirap ito at talo hirap ito. Hoy, yan ang tama. Ang lupa, isang haligi na isang bansa. Eh, ito aming pagsikapan na huwag natin pabayaan. Tama! Ano Esther? Saan pupunta? Diyan lamang kay Aling Talit. Sino nga? Anak ng kapitbahay ni Alberto, si Lolita. Yung ba Lolita? Oo, bakit? Wala. Aurora? Eh, hindi ko kayo inabutan sa eskwela. Mangyari na, para ako sa aking bukete. Eh, siya tayo na. Baka nagpaparoon ka pa, kaya malala kami dalawa. Bang wala, talagang kayo ang aking pupuntahan eh. Sa ibang araw na, may pupuntahan pa kami ni Esther, hindi ba? Saan tayo pupunta? Eh, nalimutan mo na ba? Siya nga pala. Ano, paano? Bukas eh, pupuntahan kayo. Bahala na. Ano ako, ha? Tama. Naku, bakit? Marcela! Marcela! Kapit ba? Huwag ka nang maingay. Halika. Bakit? Ano yun? Hindi ba ihahatid mo kami? Akala ko ba meron pa kayong dadaanan? Wala na. Tina. Eto na. Tuloy ka, Marcelo. Oo. Huwag na. Baka maabala ka pa eh. Wala naman akong gagawin ah.
Sa ibang araw ka na magbalik. Masakit ang ulo ko eh. Parating sumasakit ang ulo mo, ano? Oo nga eh. O sige na, salamat ha. Paano? Aalin na ako. Oo. Esther? Adios. Aba, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Sa ginawa mo yan ay napatunayan kong mahal ko si Alberto. Kung nalalaman ko lamang bang magkakaganito ako, hindi na ako umibig. Ano nga bang sinagasin sa kanya? Mali ba niya akong dinlangin? Ligaw siya ng ligaw sa akin, yung pala malapit na sa ikasal. Ano gawin mo? Eh di kay Lolita, narinig ko pinag-usapan ng dalawang mama. Ang sabi, malapit na raw siya ikasal. Si Lolita, yung nakita natin kanina? Oo, yun na nga. Oo, usap-usapan lamang pala eh. Maari bang pag-usapan kung hindi totoo? Hindi maaaring lumigaw si Alberto kay Lolita. Pagkat sila matagal ng magkapit-bahay. Yun nga, magkapit-bahay, malapit ang ligawan. Hindi maintindihan yun? Kung liligawan yun, di sana nung araw pa, eh kasunduan naman ng mga magulang. Ha? Ito nga ba? Oo, ako nalalaman. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Lahat ng lupang yan hanggang doon sa may bundok nyo, hanggang doon. Akin yan. Itong mga kalabaw na ito, anak na ng mga kalabaw kung andyan na yan, dyan. Yan mga kalabaw na yan. Akin lahat yan. At itong mga bahay na ito, bahay ng katulong ko. Alam mo, kinuha ko ito sa gobyerno, homestead. Pagkaraan ng 10 taon, ay atin na yan. Sa'yo lamang. Hoy, bakit nagkaganon? Hindi ba sabi mo papakasal tayo? Sinabi mo sa akin magsaka ako. Nagpakahirap-hirap ako ng pagsasaka. Lahat na ginawa ko, yung paghihirap na yan. Kaya pati lupang yan, kinuha ko. Pagkatapos na yan eh. Iba na naman sasabihin mo. Di ba gabayaran mo, saka tayo makasal? Baka nabayaran ko. Pagkatapos na sa butong. Kapag ako. Eh, tagal-tagal noon. Pag biro mo, di matanda na tayo. Abay, kung ganyan din na, ayoko na. Sino siya? Bibiro lang kita eh. Maski na, masakit yung biro mo. Sampung taon. Ito lang, hirap kong ito eh. Ginawa sa akin ni Alberto lamang. Nung primero, ginawa akong kalabaw. Nag-asuba-suba-suba ko, sumakit ang balikat ko, nagkayo ang mga kamay ko. Nung araw kay puti ko ah. Ngayon, tinan mo, negro. Hindi na naman siya mabiro. Maski na. Kung ayaw mo, di Juan. Ba gusto ko? Huwag lang 10 taon ha. Eh, sino ba naman may gusto magantay ng 10 taon? Sumagati, pagkakasal na tayo. Saka na natin pag-usapan yan. Na naman? Uy, siya nga pala, may babalita ako sa'yo. Kanya pala nagkagalit si Aurora at si Alberto, ay malapit na pala ikasal si Alberto kay Lolita. Siya nga? Oo, nadinig daw ni Aurora ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Ngayon ko lamang nalaman yan. Ang mabuti yata pumunta ko kay Alberto upang sabihin yan. Halika atin na siya. Alberto! Oh, napasuot ka. Naminawan ko na. Ano mo nang naliwanagan mo? Na hindi tama ang bintang mo kay Aurora na ang gusto ay di titulo. Oh, kalokohan. Eh, bakit siya nagalit kung hindi? Nakita mo na. Ang sabi sa akin ni Esther, ay narinig daw ni Aurora na pinag-uusapan ng dalawang lalaki na ikaw at saka si Lolita ay malapit na ikasal. Walang katotohanan yun. Teka, baka naman kaya gawa ni Marcelo yan, ha? Baka nga, no, ha? Kaya siya biglang nagalit. Pero hindi naman tama yung basta magagalit siya nang hindi man lang yung sinasabi sa akin. Ano ba naman ako mahuhula? Well, bakit hindi ka magpasir ngayon doon sa kanila para magkasundo kayo? Sino ako? Yan ang hindi maaari. Natuto niya ako itakwil, tapos matuto siyang bumalik. Ang gusto mo bang sabihin eh, ang babae pa lalapit sa'yo? Abay di kasi, eh lalo naman ako hindi makakabalik sa kanya. Pagkatapos na ginawa niya sa akin. Bang, Baka kaya naman nagkakaganyan ka, nagmamatigas ka eh, talagang may gusto ko kay Lolita. Hoy, pakisabihin ko siya ng totoo. Di bagyang pansin, hindi ko pinagkukulang si Lolita. Ang pagtitingin na namin yung maliban sa kapatid, wala na. Oh, Well, bakit hindi ka nga magpunta kay Aurora para magkasundo kayo? hindi maaari yun eh. Kaya. O paano ang gagawin natin? Eh, bahala nga.
Basta huwag na natin pag-usapan yan. Kakagulo lang ng isipan yan. Bakit ba tungkol sa eskwela inaasikaso mo? Sabado naman ngayon. Mabuti na yung wala akong alalahanin pagkatapos. O, ikaw ang bahala. Aba, Lolita, mamakil ka. Nais ko ka nung makausap si Aurora. Nandiyan siya, Lolita. Aurora, gusto mo lang yung makausap. Suko ka. Ayaw mo na kayo sandali, ha? Marahil na magtataka kayo sa aking pagkakaparito. Ngunit, bago ko sabihin ng aking sadya, ay napapakilala muna sa inyo. Nilak na kayo. Lolita, hindi ba? Opo. At ang aking sadya sa inyo ay tungkol sa hindi upang pagpaliwanagan. Iniibig niyo si Alberto. Hindi mo ba? Ang pagkasunod ng hiwagay sa aking alaala. At huwag mong intindihin, hindi ako makakagambala sa inyong pag-iibigan. Okay, pagkabigla sa inyong pagsiya. Nalalaman ko ang inyong ipinarito. At iniulit ko sa inyo na siya ay inyo. Sa inyo babae at ako'y binibigyan. Kung maaaring ulitin, yung hindi nalalaman ng pinag-uukulan. Si Alberto yung iniibig ko, hindi ko sinasaswa. Ngunit itong pag-ibig na hindi niya nalalaman at hanggang sa mga oras ng ito'y nakatago sa loob ng aking puso. Marami na nagpapakay sa aking sinabi. Bakit? Yan ang buong katotohanan. Hindi ba't malapit na kayo ipasan? Mali-mali kayo sa iyong kapantahan. Kapag ang iniibig ni Alberto ay sa'yo at hindi ako. Hindi mo, ano yung mga balita na narinig ko? Marahil isang paninilalaman sa iyong pagmamahalan. Ano kayo ba yan na inulit mo sa aking puso? Ipagpatawad mo aking kabisahan. Naintindihan ko, wala kong dapat alahanin. Ipapahan kayo. Kung kailangan ko ngayon ang makita kayong dalawa ay maligaya. Maraming salamat. Chief, alam na namin kung bakit hindi ka maibig ni Aurora. Bakit? Si Alberto Chiosa, mayaman ngayon. Nangyari, maraming naiwan ng lupa ang mga hapon na nakuha nila. Kaya marami silang pabigyan. Kung gano'n, kinakailangan humanap tayo ng butas upang maisat natin. Ayun! Iimbestigahan pala ng gobyerno ang mga nagpo-homestay. Ngayon yung masusunod ko na. Gustong pag-interview ko sa Alberto. Mag-sombrero niyo. Kapag kayo nandito sa opisina, kung kayo susot ng ganyan. Okay, Chief. Kapag siya napasok na sa bahay na gato, walang pagsalan si Aurora hindi mapapasal ito. Paano mapapatunayan niya? Madali yan. Gagawin ko pa yan hindi ko nalalaman ng paraan. Ito. Kausapin mo ang lahat ng mga kasama ni Alberto. Upang tulistigo ng laban sa kanya. Kasi hindi mo sipaya. Bakali bang hindi pumayag yung mga ito? Ito sa kapiandakan natin sa kanila. At pilitin mo tayo sila lahat. Wala nang papayag eh. Bukod sa sinusuyo mo, binabayaran pa natin. Arreglado, Chief. Arreglado, Chief. Ako yan, magkilala na kayo. Teka muna. Ang lahat ng mga nakausap ninyo, ang paputulong ninyo dito sa Pilipinas upang maturuan ko ang kanilang sasabihin ng araw ng bisa. Ay, din. Okay, Chief. Chief, eh, pasal. Kaya ka. Sinasabi ko sa yung ayaw ko eh. Hindi ko maaaring doon sa Alberto yan eh. Kung kaya kang darating ka ba na?
Naririto kami. At saka pag nawang binibigyan ko siya, ano pa ang kanyang magagawa? O ito. Basta pumunta kayo kay Marcelo at tutulungan kayo ng kapatid niya. Siya, sino kaya ha? Isa natin yung kaya. Talaga namang pinilit ko lang mong makakuha kahit siya. Tunay namang napakasama ang ibig nangyari ng Marcelo. Eh paano yung ibang kwarta? Mga nasakit sa aking bayan ay pinagaharap ko ng sakdal si Alberto Pimentel sa kasalanang paglabag sa kautusan ng homicide. Maraming tao na gnanais na makakuha ng homicide, ngunit sa kawalang mali nila sa pamamalakad ng pamahalaan ay nalindang ni Alberto Pimentel at siyang nakakuha ng mga lupaing hindi niya kayang satahin at pinaupahan sa mga taong walang malay upang pagtatapos ay maging sarili niya sa pagod ng iba. Kaya, hinihili ko. Bilang isa ako sa taga-utig, ay inihaharap ko ngayon ang una kong saksi, Juan Fernandez. Juan Fernandez! Juan Fernandez! Walang inyong saksi. Meron pa pong iba, Pedro Santos. Pedro Santos! Ano ang inyong pangalan? Pedro Santos po. Kaninong lupa ang inyong sinasaka? Si Alberto Pimentel po. At ano naman ang inyong kasunduan? Bumubulit po ako sa kanya taon-taon. Ang lupang yan ay inyong binugwisan ay nakuha niya sa pamamagitan ng homestay, hindi po ba? Yan po ang buong katuwanan. Ginawang abogado, ang inyong saksi. Sa sinasabi ninyong buwis, hindi kayo binibigyan ng resibo ni Ginoong Pimentel. Hindi ho ba? Kaya hindi kayo binibigyan ng resibo ni Ginoong Pimentel sapagkat kayo hindi nangungupahan o hindi kayo kasama. Hindi ho ba? Opo. Yung po lamang, Ginoong. Hindi po ba ang lupang sinasaka ninyo nasa sa pangalan ni Alberto Pimentel? Opo. Sa makatri, kayo bumubulit taong-taong kay Ginoong Pimentel. Hindi po. Kami po yung nakikisama sa kanya at kami naghahati kung gaano man ang mahal. Sa pagsihati ni Alberto Pimentel sa inyong inaani, ay hindi ba katulad ng pagbubuwis na hindi hayagan? Hindi po. Malaki po ang pagkakaiba ng bumubuwis kaysa nakikisama. Ang bumubuwis po ay nagpapay ng tiyak na halaga sa lupang ginagawa. Ngunit ang nakikisama ay walang pugunang tulya sa lupa. Yan po lang. Pagpapatuloy ang pista sa ikabantinary ng kasalukuyan. Magalang-galang lang po, inihiling ko pong matanong na sakda. Sa akin ng Alberto. Alberto Pimentel. Itaas na utukan ng kamay. Isinusumpa ba ninyo na magsasabi ng katotohanan na pawang katotohanan lang ang harap ng hukom? Opo. Opo kayo. Ginoong Pimentel. Maaari bang sabihin ninyo sa harap ng hukuman kung paano napasalin sa inyong pangalan ang mga lupa? Opo. Nang makuha ko ng ating pamahalaan, ang mga lupang niya sa mga angkuhan pagkatapos ng digmaan dito sa Davao ay hinati-hati sa mga mamamayang nagnanais sa kumuha ng homestead. Marami po ang kumuha sapagkat ang mga lupang yan ay may mga tarina. Subalit, ang mga buko na masukan at magupan ay walang nagnanais. Kaya ang ginawa ko po ay kinuha ko sa pamahalaan ang mga lupang masusukan na yan at tulong ng kaibigan ko na si Ginoong Martinez ay pinisika pa namin awanin at bungkalin upang pagnaman.
po ba, galang-galang lang po. Kung sakali bigyan namin ng pagkakataon ng mga ibang tao na makinati sa aming pinagpagulan, ako po ay walang pak. Sa ginawa ko yan, maliban sa imulat ang mata ng ating mga kababayan na malawang ang natitindan na tayo mga Pilipino ay kakapsit sa pagkatrabaho. Kung ang ating mga lupa lamang ay pagsisikapan natin na hawanin at bungkalin dito sa Pilipinas. Ano pa? Yun lang po, galang-galang lang po ang ating sasabi. Kayo, wala na kayong ibang taktik? Wala na po. Kayo, Wala na po. tumila. Sa mga pangangatwirang na ilahat ng magkabilang panig, ang lagi walang nakita anumang sapat na katibayan laban sa nasasaktan. Dahil dito, ang hukuman ay pinawawalang sala si Ginoong Pimentel. Maraming salamat po. Pati natin siya. Ayoko. Bakit? Basta ayoko. Ano ba ito? Meron ba tayo dyan? Para tayo mo nakakapos siya eh. Bakit naman? Ay, sa tele, wala na ako ito. Ang susunod mo kasi stick, hindi naman nagsusuport. Hindi ba meron dumating? Alin? Umiit siya? Kung gano'n eh, wala kami nakasahan. Wala ito. Hindi na ako, tatlong buwan, hindi ko nababayaran. Kaya hindi ako, magkano na kita. Hindi ko na mas mayaman ko sa akin eh. Kailangan ba siya? Kaya na, magkano? Magkano? Maliit na pang bilyon. Hindi ko mo pala. Hindi ko yan. Ang makala mo na, hindi pa ko yung bilong sa mga araw mo. Gusto na ito ang besi. Yan, lakad ka ng lakad. Pagkakataon nila kanina, upang magpapagmura na lang eh. Hinayang pa akong umalis. Eh, paano? Ang dami-daming tao. Nangyay ako. Saka ako pa ba naman ang babae? Ako pa ang babati sa kanya. Huwag na. Naku. Ano na? Ano? Naku. Oo. Aba, isip naman na. Daan ka ba? Uy, hindi. Ikaw ako. Naku, ano naman gawin ito? Ito, ano na? Ito. Ito. Ito na. Ito. Huwag na. Huwag. Ay, o ganun mo. O, sige na. Magana ka. Ganda nga raw.